Nakakita ka na ba ng ganitong sapot o web ng gagamba? Kakaiba, di ba? At pambihira ang anyo nito. Parang isang tore ang nasa gitna. Kakaibang uri ng gagamba ang gumagawa ng ganitong sapot. Sa gitnang bahagi ay napapaloob ang itlog ng gagamba. Sabi nila, minsan merong 2 o 3 itlog sa loob. Subalit kadalasan ay isa lamang ang itlog na nakapaloob sa sentrong bahagi ng sapot. Sa palibot ng malatoring sapot ay may nakapaligid na sapot na nagmimistulang parang bakod o fence. Nagtataka ang mga dalubhasa kung bakit ganito ang disenyo ng sapot ng natatanging gagamba. Sa kanilang pag-aaral, ang malabakod na sapot sa paligid ay nagsisilbing pananggalang o proteksyon ng itlog mula sa mga predators tulad ng langgam o ibang insekto. Isa pa sa kanilang obserbasyon ay trap daw ang naturang bakod. Halimbawa, napatikit ang isang maliit na insekto sa bakod. Mahihirapan na itong makaalis dito hanggang sa ito ay mamatay dahil sa gutom. Samantala, nakakita ka na ba ng ganitong gagamba? Ito ay tinatawag na wolf spider. Kapag mangingitlog na ang babaeng wolf spider, gagawa siya ng sapot na tinatawag na egg sac. Sa loob nito ay mangingitlog siya at sangkatutak ang itlog. Kahit saan magpunta ang babaeng wolf spider, ay daladala niya ang kanyang egg sac. Mananatili sa kanya ang sapot hanggang sa mahinog at mapisa ang mga itlog. Hindi katulad ng wolf spider, iba ang estratehiya ng silkhench spider. Kapag malapit ng mangitlog ang babaeng silkhench spider, ay gagawa ito ng sapot at ganito nga ang itsura. Parang may tore sa gitna ang anyo. Sa gitna ng sapot ay merong itlog. At kapag natapos na ng babaeng silkhench spider ang paggawa ng kabuang sapot, ay tuluyan na niya itong iiwan. Kapag napisa na raw ang itlog ng gagamba na nasa sentro ng sapot, ang anak na gagamba ay magkakaroon ng pagkain dahil sa mga insektong na-trap sa bakod. Napakatalino ng gagamba na gumawa ng ganitong sapot. Nagsisilbing 2 ang purpose, proteksyon at seguridad na merong pagkain ng kanyang anak sa hinaharap na panahon. Madalas daw makita ng mga dalubhasa ang ganitong uri ng sapot sa bansang Peru. Tinawag nila ang naturang nilalang na silkhench spider dahil ang kanilang sapot ay parang nahahawig sa estruktura ng Stonehenge na naguhugis pabilog na parang may pinoprotektahan sa gitna. Dagdag pa ng mga dalubhasa na namataan din ang ganitong uri ng sapot sa bansang Ecuador at French Guyana. Mas lalong dumami ang mga dalubhasa sa pag-aaral ng gagamba at naging interesado na makita ang mga aktwal na gagamba na gumagawa ng ganitong klaseng sapot. Subalit, sa dami ng mga sapot na kanilang nakita sa kagubatan ng Amazon, ay wala silang matagpuang adult silkhench spider. Sinubukan na rin nilang magpaabot ng gabi doon upang maabutan ng mga adult spider na gumagawa ng sapot. Ngunit nabigo sila at wala pa rin silang nakita. Ang naisip na lang nilang paraan ay dalhin sa kanilang laboratorio ang ilang sapot na nakatikit sa mga dahon ng halaman. Naghintay silang mapisa ang itlog sa loob nito. Naging matagumpay naman ang kanilang paghihintay. Napisa ang itlog at may lumabas na gagamba. Ginawa nila ang lubos nilang makakaya upang mapalaki ang naturang anak na gagamba. Subalit sa kasamaang palad ay namatay ang mga maliliit na gagamba sa kanilang laboratorio. Nagsagawa sila ng DNA testing sa mga ito upang malaman kung may magmamatch sa kanilang DNA sa mga uri ng gagamba na nasa DNA database ng mundo. Subalit, walang nagtugma sa DNA ng silkhench spider sa lahat ng listahan ng database. Hanggang sa ngayon ay misteryo pa rin kung kailan at saan makikita ang mga adult silkhench spiders. Isa itong misteryo na pilit nagpapanabik sa mga eksperto.